Naririto tayong lahat para manambahan sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ihanda niyo po ang inyong mga puso, buksan ang inyong kaisipan, at makikinig tayo kung anong nais ng ating Panginoon para sa buhay natin. Amen po ba? Nagpunta po tayo dito, nananambahan po tayo dito, lagi niyo pong tatandaan. Ha? Ito po hindi po kami nagpunta dito para umupo lang. Magpuri, umupo, umuwi. Sabi nga ni Pastor, gapungko, gapamati, pauli. Hindi po ganun Kaya tayo nandito para bigyan natin ng papuri ang ating Panginoong Hesus. Kaya, dapat ang isip po natin ay si God. Hindi yung, ay ako'y basibalan akong tinug-unod to ay nasunog. Mama, nakarandala. Hindi ganun hindi ganun. Ang isip dapat natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Amen? Kasi kailangan natin ito. Yung salita ng Diyos na ipapahayag niya ngayon, ito yung magiging araw-araw ng ating buhay. Magiging inspirasyon. At bago ko makalimutan, katulad ng sinabi sa kanta, sa landas ng pagbabago, katuwiran mong lalakaran ko. Amen? Hindi tayo makakalakad sa tamang katuwiran at kabanalan kung hindi tayo laging nakakonect sa ating Panginoon. Amen po ba? Born again. Nauunawaan kaya natin kung anong ibig sabihin ng born again? Alam kaya natin sa ating buhay kung anong ibig sabihin ng born again? Siyempre sasabihin nyo, alam ko na yun, born again na ako. Tama? Alam ko na yan kasi born again na ako. Uulitin ko, kagaya ng linggo, it's just a basic. Born again. Ano ibig sabihin ng born again? Isinilang na muli. Okay? Tingnan natin kung saan tayo isinilang. Okay? Tingnan natin kung totoo nga ba na tayo ay mga born again. Huwag kayo maglala, hindi ko kayo tatanungin kasi basta namadla pala ka mo. Nataas-taas ng kamay. Pero check natin ang ating mga puso. Kung dala-dala ba natin sa ating buhay ang pagiging isang born again. Pakisabi nyo nga po, born again. Okay. Ano na ibig sabihin ng born again? Isinilang na muli. O, tingnan natin kung saan tayo isinilang na muli. Okay, sige, bago po ako magbasa ng total, nandiyan naman mamaya. Let us pray. Pikit po natin ang ating mga mata. Tayo manalangin. Dahil ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, naririto po kami, Panginoon. Wala po kaming ibang gagawin kundi kikilalanin ka namin sa araw nito. Wala po kaming ibang gagawin ngayon, God, kundi ikaw po ang aming itataas at pag-uusapan. Panginoon, buksan mo po ang bawat puso, ang bawat isip ng makikinig ngayon. Kahit sa buong palibot ng buong lugar na ito, Panginoon, dalangin ko po sa lahat ng aabutin ng iyong mga salita ay mauunawaan nila kung ano ibig sabihin ng born again. Lord, lahat ng mga distraction, lahat ng gawa ng kaaway, in the name of Jesus, get out sa lugar na ito. At inuutusan ko ang libo-libo mong anghel sa lugar na ito na palibutan kami. Banal na Espiritu, inaanyayahan kita sa lugar na ito. Hayaan mo na ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap, at ikaw po ang magsalita. Salamat po, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Pahiran mo po ako ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na langis, upang makita ang kaluwalhatian mo, makita ang kapangyarihan mo, at higit sa lahat, ikaw ang maihayag, upang ang lahat na makikinig ay magkakaroon ng tunay na pagsilang na muli. Salamat po, Ama, purihin ka. Ito po ang aming samot dinangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige nga po. Inaano ko po na wag na kayong magbukas. Gusto ko po na ituon nyo po ang inyong yung inyong mga mata dito, kasi dito natin dyan. Okay, pag-aralan natin ang born again. Juan 3:1-12. 1:3. Okay.
Magandang balita ito na. Okay, kasi alam ko, ang mga Biblia niyo ay magandang balita. Ako naman, ang Biblia ko, NIV. Kaya para mas maintindihan ninyo, hindi kayo maligaw, dito tayo sa inyong translation. Okay, 1, 3, 1, 12. Pakitaas nga po ng kamay kung sino po yung nakakaalam na nito. Sige po, para malaman ko, hindi na ako, sige. Parang iba, ganun lang. Parang hindi pa masyado. Sige, pag-aralan natin. Okay, sabi niya, sa 1:1-12, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Okay, next. Sabi niya po, isang gabi daw, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Okay, ang senaryo, meron daw isang Pariseo, pari siya, isang pinunong sa Hudyo, mataas ang kanyang katungkulan. Ang pangalan niya ay Nicodemo. Isang gabi, nagpunta daw po siya sa ating Panginoong Hesus. Pumunta siya gabi. Gabi siya nagpunta. Tingnan natin kung bakit siya nagpunta. Tingnan nyo ha, isa siyang pare. Isa siyang tagapagturo. Pero nagpunta siya kay Jesus. Okay? Ngayon, sabi niya, sinabi niya, okay, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Tingnan natin ang sagot ng ating Panginoon. Sumagot si God. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Isang beses pa lang ha, sabi ni God. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, sabi niya kay Nicodemo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Next, nagtanong ulit si Nicodemo. Paano may papanganak pang muli isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Diyan muna tayo. Ang kaisipan ni Nicodemo ay pisikal. Tama? May papasok. Oo nga naman, may papasok pa ba kung matanda ka na sa sinapupunan ng nanay mo? Siyempre hindi. Diba? Hindi niya naiintindihan. Ngayon, sumagot ulit ang ating Panginoon. Ano sabi niya? Sumagot ulit si God. Sabi niya, sagot naman ni Jesus. Pakatandaan mo, maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawa. Tama? Ano una yung sabi? Maliban na ipanganak ang tao, hindi siya makakakita o hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Una. Pangalawa, ano sabi niya? Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Naintindihan niyo po? Ito yan. Papaliwanag ko sa iyo. Paano mangyayari ito? Sabi ni God, maliban na ang tao ipanganak na muli, born again, tama? Ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, maliban na ang tao ay hindi ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ano sabi? Hindi siya makakapasok sa langit. Okay, punta tayo sa bautismo ng tubig sa pamamagitan ng maliban daw na ipanganak sa tubig. O, dyan muna tayo sa tubig Hindi daw siya makakapasok sa kaharian. Tubig muna. Ano ibig sabihin ng panganganak sa tubig? Ang ibig sabihin nito ay ang bautismo. Bautismo sa tubig. Sabi niya, kapag hindi ka daw pinanganak sa tubig, sa pamamagitan ng tubig, hindi ka daw makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bautismo. Bakit? Bakit bautismo? Kasi si Lord Jesus, nakita nyo, maging si Lord Jesus, pinakita niya na nagpabautismo siya. Tingnan nyo po si Lord Jesus, wala siyang kasalanan.
Tama po? Malinis siya. Pero pinakita niya pa rin na dapat bautismuhan. Ngayon, inadapt natin yun. Kasi sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kailangan daw sa ating bautismuhan din tayo. Bakit po? Kasi sa pagbautismo ng tubig, ano daw po yan? Ilulubog ka. Tama po? Pag nilubog ka, ibig sabihin yung kasalanan mo, inilubog. At pag-ahon mo, panibago ka na. Okay po? Ngayon, ano naman ibig sabihin ng panganganak sa Espiritu? Katulad din ni Lord Jesus. Makinig kayo maigi ah. Si Lord Jesus, nung nilubog siya sa tubig, pag-ahon niya, ano ang nakita? Ano ang nakita? Banal na Espiritu na nag-anyong kalapati. Diba? Nabautismuhan siya ng banal na Espiritu na nag-anyong kalapati. Ano ang sabi doon? Narinig ang tinig ng Ama. Ano sabi niya? Eto ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Amen? Okay, tandaan nyo ha. Tayo, sinasabi natin na born again daw tayo. Born again tayo. Ngayon, tayo ay nagpabautismo na. Amen? Tayo ay nabautismohan na ng Espiritu. Wala sumagot? Amen. Nabautismohan na po ba ng banal na Espiritu? Yung totoo. Kalahati lang yung amen. Okay, tingnan niyo po si Lord Jesus, makinig. Nung binautismohan siya sa tubig, umahon siya, bumukas ang kalangitan at nakita ang kalapating bumaba. Okay? Tapos po, ano sabi ng Ama? Eto ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Tama po? Ngayon, sabi niyo, isinilang na kayong muli. Nung kayo ba inilubog sa tubig at nabautismo ng banal na Espiritu, sinasabi ba ng Panginoon, eto ang aking anak na lubos kong kinalulugdan? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Naintindihan niyo po ba? Sinasabi ba ng Panginoon sa buhay natin, eto ang anak ko na lubos kong kinalulugdan? Hello? Sinasabi? Nasabi ba? Nasabi ba ng kapitbahay natin, ng pamilya natin, ng mga anak natin? Ito ang tunay na isinilang na muli si nanay. Nakikita ko sa kanya ang paghahari ng Panginoon. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag hindi daw tayo isinilang na muli, hindi daw natin makikita ang paghahari ng Diyos. At hindi tayo paghaharian ng Diyos. Unless the man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong, sino rito mga born again at siguradong pinaghaharian ka ng ating Panginoon? Sino rito ang totoong born again na to sigurado ka makakapasok ka sa kaharian ng Diyos? Nakikita ba? Naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay bilang born again? Bilang isinilang na muli? Sabi nga, di ba, pagsilang na muli. Pag sinilang kang muli, sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yun? Papasok ka pa ba? Ano sabi ni God? Sa pamamagitan ng tubig at espiritu, kailangan daw tayo isilang. Ngayon, sabi natin, tayo ay born again. Totoo ba na tayo isinilang na muli? Taas ang kamay. Tayo ba ay totoong isinilang na muli? Nakikita ba sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos? Nakikita ba sa atin habang naglalakad tayo dyan? Sinasabi nila, ay, ayan ang tunay na anak ng Diyos. Sinasabi ng Ama, ito ang aking anak, lubos kong kinalulugdan. Kaya bang sabihin ni God yan sa buhay natin? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin sa buhay natin ito? Nakikita ba ang tunay na pagbabago? Born again. Nakikita ba? Akala niyo po ba ang pag-born again, pumupunta kayo rito, pumapalakpak, kumakanta, okay na, born again ka na? No. No way. Ano sabi? Unless a man be born again.
malibang ipanganak na muli ang isang tao, ipanganak na muli, makikita niya ang kaharian ng Diyos. Makikita sa kanya ang paghahari ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot enter. Hindi ro tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo born again, isinilang na muli. Is that a religion? No. That's not a religion. Ngayon, anong sabi? Anong sabi niya? Ano sabi sa next po? Sabi niya, okay, yan. Sabi ni God, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Pakinggan niyo ito Ang taong pinanganak sa laman, laman. Ito siya, ito yung gumagano natin laman ay laman. Tama po? At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Sabi ng Juan, sa John 1:13, papaliwanag ko maigi Sabi po ng John 1:13, sige, yan. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Isinilang daw tayo muli, hindi dahil sa sarili nating kalooban, kundi kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw, sinasabi mo, born again ka, sorry bato-bato sa langit tamaan tayong lahat dito. Kung sinasabi natin na born again tayo, dapat nakikita sa atin. Pero hindi nakita sa iyo ang tunay na pagsilang na muli. Born again ka ba? Sagot! Hindi kayo makasagot. Kasi hindi natin naiintindihan ang born again. Tandaan niyo mga kapatid, ang tunay na isinilang na muli. Ito yung makikita sa kanya ang paghahari ng ating Panginoon. Makita mo pa lang siya, nangingilag ang mga demonyo. Natatakot silang pagchismisan ka kasi alam nila anak ka ng Diyos. Hindi yung ikaw ang laman ang chismisa ng kapitbahay. Ano ba naman yung born again na yan? Andun, nakikita ko simba ng simba, pero hindi makita sa kanyang buhay. Paglabas ng simbahan, andun kung ano nang pinaggagawa. Tapos sasabihin mo, born again ka? Kaya yung mga tunay na born again, nakakawa. Ay, mag-evangelize tayo. Bakit mo sinasabi sa amin yan nang mag-born again ako? Yung kapatiran mo nga dyan, nakikita ko, nagsusugal, nag-iinom, kung ano ginagawa. Nagsisinungaling. Ano sasabihin natin? Ay, hindi kasi ako ganun Pero nagsisimba siya linggo-linggo. Paano natin pagtatanggol ang ating pagiging born again? Ang tunay na born again ay hindi ipinanganak sa sariling laman. Unawain niyo maigi. Hindi siya ipinanganak. Sabi niya, ang taong ipinanganak ayon sa... Okay, dito. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos. Sila daw ay mga naging anak ng Diyos. Tandaan nyo sila daw ay naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila. Isinilang sila sa laman. Sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao. Kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Bakit? Ano sabi doon? Kalooban ng Diyos. Ang sabi niya next, doon sa one, sabi niya, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Okay, sige na. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka. Sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Lord, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa'yo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Pag sinabi niyang lahat, may matitira? Lahat daw ay kailangang isilang na muli. So dapat, lahat tayo, walang matitira, mga magulang natin, kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, asawa natin, lahat daw ay kailangan isilang na muli. Kahit anong sekta, kahit anong reliyon, ang requirement sa pagpasok sa langit ay ipanganak na muli. Naintindihan niyo po? Hindi yung como ang mga iglesia. Sorry, magbabanggit ako ng mga reliyon.
Iglesia, Jehovah, Mormons, Sabadista, lahat na lang ng mga sekta, Muslim, born again, gano'n. Ang sabi, lahat ay kailangang isilang na muli. Kaya wala sa relihiyon. Kahit saan kang relihiyon magpunta, kung hindi ka isisilang na muli, sorry, you cannot see the kingdom of God. You cannot enter the kingdom of God. Amen? Si God ang nagsabi, hindi ako. The requirements. Kailangan tayo daw ay isilang na muli. Kailangan daw isilang tayo muli. Ngayon, paano tayo isisilang na muli? Anong gagawin natin? Akala niyo ba ganun lang kadali? Kapag si kapitbahay, pinapunta nyo rito, kapag yung asawa nyo, pinapunta nyo rito, at nakita nyo na nagsisimba na, akala nyo ba born again na siya? No. Kailangan makita. Tama? Kailangan makita. Makita sa atin ang tunay na pagkakasilang natin muli. Amen? Hindi ko alam kung tulog kayo o ano nangyayari sa inyo. Amen po ba? Amen! Ang sabi niya next, umiihip ang hangin. Tingnan niyo po umiihip ang hangin kung saan ito nais. At naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Umiihip daw ang hangin. Hindi mo alam kung saan ito pupunta. Hindi natin alam kung kailan tayo isisilang na muli. Gusto ba natin pa-born again? Amen. Amen. No, amen. Hindi natin gusto. Pero dahil gusto lang ating Panginoon, kaya tayo na-born again. Tayo ba may gusto na ma-born again? Ako hindi ako na-born again! Sinasabi ko sa sarili ko, ang mga magulang ko, ang mga ninuno ko, sagradong Katoliko. Ayoko! Pero dahil umihip ang hangin, sabi niya, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig ito ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan nanggaling at kung saan pupunta. Diba? Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi basta-basta. Ang pagiging isang born again ay hindi basta-basta. Hindi basta-basta umaawit ka na rito ay nakakakitaan na sa'yo ang tunay na pagsilap mo. Tandaan niyo, this is our communication, connection sa ating Panginoon. At hindi yan basta-basta. Kala nyo, kaya yung iba, inaka yung asawa, nagdala ng Biblia. Dumaan, tinanong ng kapitbahay, uy, born again ka na, may dala ka pang Biblia. Buko nay, buko man ako niya. Di hindi ako born again ha. Sinama lang ako doon, pero ayoko mag-born again. Tama po! Di ba ganyan naman talaga? Kasi bakit? Hindi pa niya nauunawaan. Hindi pa siya isinilang na muli. Kaya hindi niya naiintindihan. Kasi espiritu sa espiritu yan. Tama po, isinilang tayo sa espiritu, di ba? Kaya nga tayo born again kasi isinilang sa espiritu. Ngayon hindi maiintindihan ito nang hindi isinilang sa espiritu. Amen po? Amen. So ano pa ang sabi niya? Next. Ang sabi niya? Pwede po ba mangyari yun? Tanong ni Nicodemo. Nagtanong si Nicodemo. Ano sabi ni Jesus? Sige, next. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Kung si Nicodemo ay isang guro, magaling na teacher, tagapagturo, at isa pa siyang puno ng mga Hudyo, hindi niya nauunawaan, ano pa kaya ang isang ordinaryong tao? Mauunawaan ba niya? Tama po? Kaya maraming tagapagturo ngayon na hindi nila alam kung ano ang tunay na pagsilang na muli. Amen? Amen. Ayan o, ayan ang patunay. Kay Nicodemo. Pero mo si Nicodemo, isang parasayo, magaling na pari, isang pinuno ng mga Hudyo, hindi niya alam kung ano yung tunay na pagkakasilang. Ba? Kaya marami, hindi nila naiintindihan ang tamang kapanganakan. Hindi nila alam kung ano ang tunay na kapanganakan. Ngayon,
Sinasabi natin, born again na tayo. Isinilang na tayong muli. Tandaan nyo, kapag tayo, sinasabi natin na born again na tayo, oops, medyo nagbago. Ama po? Nagbago. Nagbago siya. Nagpupuri na rin sa Panginoon. Tapos, pagdating sa bahay, nawala. Is that a born again? Pagdating mo sa bahay, iba ugali mo. Pagdating mo dito sa church, iba din ang ugali mo. Pagdating mo sa ibang lugar, iba din ang ugali mo. Let us check our heart. Ang sabi ng ating Panginoon, unless a man, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Second, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ano ulit ang sabi? Okay? Next. Ano sabi niya? Tingnan niyo po kung ano sasabihin. Pakatandaan mo, sabi ni God kay Nicodemo, pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Next. Ano pa sa last verse, sabi niya, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Tingnan niyo po kung hindi natin naiintindihan yung mga bagay dito sa mundo, ano pa kaya yung mga bagay sa langit? Hindi natin lalo maiintindihan. Kasi bakit? Hindi tayo isinilang na muli. Amen po ba? Ngayon, kanina hindi ako nagtanong, ngayon ako magtatanong. Taas po ang kamay na tunay na born again dito. Sino po ang totoong isinilang na muli? Taas po ang kamay. Eh, di hindi kayo born again. Nasaan akong sect? Nasaan ako? Nasaan akong church? Naiintindihan niyo po ba kung ano ibig sabihin na ngayon ng born again? Na hindi ito basta-basta? Na hindi dahil nagpalubog ka lang sa tubig? Umahon ka na? Ay, born again na ako. Nabautismuhan ka ng banal na espiritu? Sige, puspus ka eh. Sige, okay lang yan. Nag-speaking in tongues ka pa nga eh. Emotion. Pwedeng emotion lang natin yan. Tama po? Naintindihan niyo po ba? Ay, yung tao nga, pag kinakausap mo, ikaw lang yun Diba? Pag sinabi mo, alam mo, mahal na mahal kita, eto ka. Diba umiiyak sila? That's the emotion. Ngayon, emotion. Lord, salamat napakabuti mo sa amin. Emotion. Umiiyak tayo dahil alam natin, mahal na mahal tayo ni God. At lahat din ng mga relihiyon, nararamdaman din nila yon. Ang tanong, isinilang bang muli? Isinilang bang muli? Ngayon, tinatanong ko sa inyo, sino dito ang tunay na isinilang na muli? Gusto niyo ba na isilang kayong muli? Abang hina. Gusto niyo po bang maranasan ang tunay na pagkakasilang na muli? Ngayon na. Hindi pwede bukas. Umiihip ang hangin. Amen? Ngayon, kung gusto nyong malaman kung paano isilang na muli, puntahan natin 2 Corinthians 5:17. Sabi niya kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Born again. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Born again. Ang tanong, kala nyo ganun lang kadali yan? Ang tanong, anong dapat gawin para tayo ay maborn again ng todo? Ano sabi niya? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ang tao daw kapag nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang problema, hindi tayo nakikipag-isa. Iniiwan
natin si Kristo. Kaya, ang sarili lang natin ang sinusunod natin. Naintindihan niyo po? Hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo. Kaya hindi tayo nababago. Naintindihan niyo po? Sabi niya, kaya po ang nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ano ibig sabihin ng pakikipag-isa? Ito ang good example ng pakikipag-isa sa ating Panginoon. At pakikipag-isa natin para mas maintindihan ninyo. Ang tunay na pakikipag-isa ay katulad nito. Sabi ng Biblia, iiwan ng babae ang kanyang mga magulang, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sila'y magiging isa. Kaya ang isang mag-asawa, pag hindi sila nagkakaisa, nagkakahiwalay sila. Tama ba? Kasi hindi sila nagkakaisa. Pakikipag-isa. Dahil mahal mo ang asawa mo, lahat gagawin mo kasi nakipag-isa ka. Amen? Gusto ng asawa mo pagdating niya, mahal, gusto ko pagdating ko, nakabantay ka, abangan mo ko, halikan mo ko kasi pagod na pagod ako eh. Kahit ayaw mo, gagawin mo kasi mahal mo siya. Amen? Pakikipag-isa. Kahit naiinis ka, nagigising ka sa umaga, aasikasuhin mo siya. Dahil hindi ako sanay magkasikaso eh. Nasanay ako sa noon na ako inaasikaso. Kailangan kong gawing gumising, plansyahin ang kanyang uniforme. Kasi mahal ko siya, pakikipag-isa. Amen? Minsan, paborito ng asawa mo, kulay violet. Ayaw na ayaw mo ng violet. Dahil mahal mo asawa mo, naka-violet ka na rin. Tama po? Pakikipag-isa. Ngayon, gusto natin maborn again, di ba? Makipag-isa tayo sa ating Panginoon. Ang pakikipag-isa sa ating Panginoon, anong dapat gawin? Natural, kapag tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, kung ano ang gusto ng ating Panginoon, susundin natin. Nakikipag-isa tayo eh. Amen? Kaya darating ang pagbabago. Darating, sabi niya, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Born again. Kasi bakit? Nakipag-isa siya. Hindi dahil sa nilubog ka lang sa tubig. Hindi dahil sa nabautismo ka ng Banal na Espiritu, kundi nakipag-isa ka kay Kristo. Ngayon, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, ano mangyayari sa'yo? Lahat ng gusto ni Lord Jesus, susundin natin. Tama? Nakipag-isa ka na kay God eh. Sabi ni God, anak, huwag ka nang magsugal. Dahil mahal mo siya at nakikipag-isa ka, hindi ka na magsusugal. Anak, huwag ka nang mag-inom. Dahil mahal mo siya, nakipag-isa ka na sa kanya, hindi ka na iinom. May nagsabi ba sa'yo? Si God. Kasi nakipag-isa ka. Amen? Natindihan niyo po? Pagkikipag-isa sa ating Panginoon. Hindi ka nagigising ng maaga para mag-pray. Ang ugali mo ay iba. Tamad na tamad ka dahil nakipag-isa ka sa ating Panginoon. Gigising ka ng umaga para manalangin. Kasi nga, mahal mo si God. Nakipag-isa ka. Tama po? Kaya, wala tayong maikakatwiran sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang pinakamasarap pa sa pakikipag-isa sa ating Panginoon, hindi na tayo sinasabihan pa ng mga kapatiran, hindi na tayo sinasabihan ng mga pastor natin, hindi na tayo sinasabihan ng kung sino para magbago. Si God ang magsasabi sa atin kasi nakipag-isa. Ito ang tunay na born again. Ito ang tunay na pagsilang na muli. Yung kalooban na ng Diyos ang sinusunod natin. Kahit inis na inis tayo tuwing Sunday, kahit nag-away pa kayo ng asawa mo, naiinis ka sa kanya, oops, huwag mo idamay ang gawain ng Panginoon. Nakipag-isa ka kay God. Nahihiya tayo kay God. Lord, sorry Tandaan natin, kung talagang mahal natin si God, kung totoong born again tayo, ang pagkakasilang natin ay pakikipag-isa. Kahit ilang beses tayong ilubog, kahit lunurin pa tayo, hindi tayo mababago. Kasi wala tayong pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen po? Naintindihan niyo po ba? Ang tunay ng
born again, kailangan makipag-isa tayo sa ating Panginoon. Ano sabi niya? Unless a man be born again, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot enter. Ito pang masakit. Hindi tayo makakapasok sa langit. Kahit simba tayo ng simba at tinanong natin lahat ng gawain, kung hindi tayo tunay na isinilang na muli, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Kung hindi natin naiintindihan ang mga bagay dito sa mundo, hindi natin maiintindihan ang bagay sa langit, hindi tayo tatanggapin sa langit. Amen. Kaya kailangan tayo ay isilang na muli. Anong gagawin? Pakikipag-isa. Pakikipag-isa kay Kristo. Kasi bakit? Ano sabi sa pahayag? Tayo daw ay ikakasal. Si Lord Jesus ang ating groom at tayo ang bride. Papunta tayo sa langit, tandaan niyo mga kapatid. Pag-aralan natin kung paano tayo maborn again ng totoong-totoo. Pakikipag-isa. Ngayon, tanong ko sa inyo, nakahanda po ba kayo na makipag-isa kay Kristo? Ay, naku, wala na akong kausap. Parang wala na yata kayo, hindi ko kayo maabot. Nakahanda po ba kayo ngayon na makipag-isa kay Kristo? Yes! Ano gagawin natin? Just lay down and bow down to God. Isuko natin. Isuko natin yung buhay natin na hirap tayong magbago. Kahit anong gawin natin, hindi tayo nababago. Magpasilang tayo sa ating Panginoon. Isuko natin lahat yan kasi hindi natin kaya. Sabi nga natin Panginoon, kung wala ka, hindi namin kaya. Yung pala bakit nagsosolo ka? Intindihan niyo po ako? Naririnig ko palagi yan sa prayer ninyo. Panginoon, di namin kaya kung wala ka. Pero iniiwan niyo si God. Nagsosolo kayo. Kaya walang anointing. Walang dating ang pagiging born again natin. Iniiwan natin ang ating Panginoon. Sabi ni God, anak, ito ang gawin mo. Hindi, ito yung gagawin ko Kaya hindi makita sa atin ang tunay na pagsilang na muli. Intindihan niyo po ba? Naunawaan niyo po ba? Kaya dapat, sa paglabas niyo sa pintuang yan ngayon, kayo ay totoong isinilang na muli. Useless ang linggo-linggo kayong pumupunta dito kung hindi kayo isisilang na muli. Kasi hindi nyo makikita ang paghahari ng ating Panginoon. Kahit anong gawin yung simba, hindi nyo makikita ang paghahari ng Panginoon sa buhay nyo. Hindi nyo makikita ang kaharian ng Diyos. At higit sa lahat, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sa relihiyon, tandaan nyo, hindi sa relihiyon, kundi sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Yung ating relasyon sa ating Panginoon. May magdidikta sa atin, anak, mali na ang ginagawa mo. Tayo mismo, maririnig natin ang boses ng ating Panginoon. At sasabihin ng ating Panginoon, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Gusto niyo po ba yun? Nasabihin ni God at ng mga tao sa labas, hindi mo na kailangan yayain pa ang iyong asawa. Hindi mo na kailangan yayain pa ang mga kapatid natin. Hindi na natin sila kailangan yayain pa na, uy, punta kayo doon sa simbahan namin. Kahit isang beses lang, wala namang mawawala sa'yo Hindi na. Pag nakita sa atin ang paghahari ng ating Panginoon, sila mismo, sasabihin nila, sama ko na. Nakikita ang paningningan sa buhay natin. Bawasan. No, hindi bawasan. Tanggalin natin yung mga bunganga natin na palaging
Patanggal natin sa Diyos yan para makita nila. Konting kibot lang, naka-expression tayo ng hindi maganda. Konting kibot lang, nagtatampo. Konting salita lang, nakikipagbangayan. Tanggalin natin yan. Ipatanggal natin sa ating Panginoon. Isilang na muli tayo ng ating Panginoon. I-desire natin sa ating mga puso. Umiihip ang hangin na hindi natin alam kung saan patutungan. Pero nais ng Diyos na makarating ang kanyang Espiritu sa lahat sa atin para maisilang tayo muli. Gusto niyo po ba? Itaas ang kamay ng gustong isilang na muli. Okay. Nakikita ng ating Panginoon yan. Okay. Maisilang tayo muli. Sabi niya, sige po baba. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, pakikipag-isa. Pag nakipag-isa na tayo, huwag na tayong humiwalay. Tanggalin natin yung mga pangit na alam natin na hindi gusto ng ating Panginoon sa atin. Kasi nakipag-isa na tayo sa Kanya. Amen? Amen. Alisin natin yan. Isuko natin sa Panginoon yan. Kaya ngayong umaga, tayo po lahat ay tumayo. Sa ating pagtaas ng ating mga kamay, hindi ito nakakahiya. Ang ibig sabihin nito is sinosurrender natin ang ating mga buhay. Ang ibig sabihin nito, nais nating makipag-isa kay Kristo. Nais natin na maramdaman ang tunay na pagbabago. Nais natin na si God ang manguna sa buhay natin. Hindi natin kaya ito. Pero si God, narito ang ating Panginoon. Namahin natin ang kanyang presensya. Wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Lagi tayong nagkukulang sa ating Panginoon, pero kailanman ang ating Panginoon ay hindi nagkulang sa atin. Hindi siya nagkukulang sa atin, pero tayo kulang. Ang ating pananampalataya sa Kanya. Sige mga kapatid, ikaw lamang. Kahit kailan, hallelujah Jesus. Panginoon, narito po kami o Diyos. Sa bawat puso, Panginoon, na nais makipag-isa sa iyo, Panginoon. Kausapin mo ang bawat puso na naririto, Panginoon. Ihihip mo ang amin, Panginoon, para sa pagbabago na nais namin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. O, purihin ka, Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ito lang ang susi para isilang tayong muli ngayon ng ating Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil hindi natin kaya. Yes, Jesus. Iyaya mo sa akin lahat. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ko
na, Diyos. Kung kami nagkukulang, Panginoon, nandiyan ka para sa amin ko. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami, God. Paisuko namin ang buhay namin ito, God. Nais namin ang pagsilang na muli, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, ako'y ibig mo. Purihin ka, Diyos. Hallelujah, Jesus. Sinusuwak na buhay namin ay para sa iyo, Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, kung nais ninyo na maranasan at tunay na kapanganakan, kayo na ang tamang pagkilitang isa kay Kristo para maranasan natin ang tunay na kapanganakan na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Let us welcome to God! Inulit tayo sa Diyos. Hihingi natin ang tawad ang lahat ng ating mga pagkukulang. Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Oh, Jesus! Panginoon! Nais namin, Panginoon, na maranasan mo. Nais namin ang tunay na kapanganakan. Walang pinipilit us, Lord. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, kung sinasabi ng Panginoon, kung sinasabi sa iyo ni God ngayon, ito na yung tamang panahon. Pakalinisin natin sa ating Panginoon ang ating mga puso. Sayang ang mahabang panahon na paglilingkod natin sa Panginoon kung hindi lang magbabago ang ating buhay. Kaya ngayon na, ngayon ang tamang panahon na sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, di ko kaya magbago. Panginoon, nais ko, Diyos, nais ko magbago. Nais ko yan, maranasan. Ang tunay na pagkakasila. Oh, Jesus, hindi mo kahit ay parakas ko. Matukoy. Hallelujah. Oh, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, naririto po, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, nais nilang maranasan ang tunay na pagbabago. Nais nila, Panginoon, na maranasan, na makita nila ang paghahari mo, Panginoon. Makita sa kanilang buhay ang tunay na paghahari mo, Diyos. Kaya mo, Panginoon, kung sabi mo sa Lord Diyos sa oras na ito, God, lahat, Panginoon, ng mga pusong matitigas, Panginoon, hayaan mo na pakadalisayan mo ito, Diyos. Isuko nila, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Kasi God, kung wala ka, hindi rin namin ito kaya, O Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, ikaw ang maitaas, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magbalbis na sa amin ng banal na Espiritu. Maranasan ang bawat isa, O Diyos. Ang tunay na kapanganakan na nagmumula sa iyo. Tukoy pagpupulis, God, sa iyo lamang, Jesus. Mga kapatid,